Hubot-hubad sir, tas basag ang bungo, sinakal, pinagsusunog po yung ari. Kinaresto ka namon ng sala nga ano niyo po kalbayog nga pag February, Tatay Henrik. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ng katuod. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Nakakaalarma ang nangyaring pagpatay sa magkasintahan na nakita sa magkaibang lugar sa Samar. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng pangamba at agam-agam sa mga residente ng komunidad. Ayon naman sa paunang investigasyon ng mga pulis, ang lalaki ay binaril sa ulo na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Ang sinapit ng lalaking biktima ay talaga namang nakakapangalabot. Sa matinding pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nakitaan ng babae na may mga palatandaan ng panghahalay. At nakita rin na sinunog ng mga salarin ang maselang bahagi ng babae o ang kanyang ari na nagbigay lalo ng pasakit sa kanya. Isa pang nakakagimbal na impormasyon ay ang pagbasag ng bungo ng biktima na indikasyon na ito ay nakaranas ng sobrang paghihirap bago siya malagutan ng hininga. Sino nga ba ang mga tao na nasa likod ng pagpatay sa magkasintahan at ano nga ba ang kanilang tunay na intensyon para magawa ang ganitong kasahol na krimen? Ayon sa impormasyon mula sa mga pulis, ay mayroong aktibidad na nagaganap sa isang eskwelahan bandang alas 8 ng umaga kung saan nagtatrabaho si Roan Lamparas, isang teacher na siyang naging biktima ng krimen. Ayon sa kanyang inay na si Mrs. Rosita, noong June 13, 2022, ng Lunes ay nakatanggap pa siya ng mga text at picture mula sa kanyang anak. Sa mga larawan na ito, makikita pa na kasama niya ang mga katrabaho niyang guro na kasama niyang kumakain sa isang restaurant bandang alas 10 ng gabi. Ngunit kahit nag-text na siya ng ilang beses sa kanyang anak, ay wala itong reply na natanggap. Nung Monday po, June 13 po, nag-send po siya sa akin ng mga pictures, sir, na kumain po sila ng mga picture niya. Kumain po samgyup. Yun na po yung last po naming conversation. Lumipas ang mga oras, hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak sa kanilang bahay. Nagbigay naman ito ng takot at pangamba sa kanyang ina dahil hindi normal sa kanyang anak ang hindi umuwi sa tamang oras. Agad namang nagtanong-tanong si Aling Rosita sa mga katrabaho ng kanyang anak. Nagbabaka sakali na makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Ayon naman sa mga katrabaho ng kanyang anak, ay sinundo raw ito ng kanyang boyfriend na si Jade Bestudio. Dito nagpasya naman ng kanyang inay na puntahan ang bahay kung saan nakatira ang nasabing boyfriend ni Roan. Ngunit sila ay nabigla nung malaman nila na pinaghahanap din ng mga kaanak nito ang boyfriend ni Roan. Sinas ko po yung co-teacher niyang kasama niya sa picture. Tapos sabi nung co-teacher niya po, sumakay na po yun pa uwi, sinundo ng boyfriend niya. Pinuntan po namin yung boyfriend niya sa bahay po nila, sir. Hinahanap na rin po pala yung boyfriend niya, nawawala rin po pala. June 14, 2022, araw ng Martes, ay nagpasya na sila na pumunta sa mga pulis para i-report ang pagkawala ng kanilang anak at ng boyfriend nito. Habang kinakausap naman nila ang mga pulis, ay nakatanggap ng tawag ang presinto mula sa isang tao. Ayon sa balitang natanggap ng mga pulis, ay merong itong nakitang katawan ng tao sa isang drainage ng kanal sa gilid ng isang diversion road. Na nalaman naman nila na ito pala ay si Jade Andre, ang kasintahan ng kanilang anak. Ang nasabing balita ay nagdulot ng labis na pangamba sa mga kamag-anak ng biktima. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis para matukoy kung sino ang may gawa nito sa mga biktima. Dali-dali naman silang pumunta sa pinangyarihan ng krimen at agad nilang nakita ang katawan ni Jade Andre na may tama ng baril sa ulo. Sa isang drainage canal sa isang diversion road sa barangay San Policarpio, Calbayog City.
Hindi rin nagtagal sa kaparehong araw ay nakita rin ang katawan ni Roan. Hindi naman makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nakita. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima na wala ng saplot. 9 na oras matapos makita ang katawan ng boyfriend ni Roan ay nakita naman ang kanyang katawan sa barangay Bagakay, 8 kilometro mula sa katawan ng kanyang boyfriend. Nakakatindig balahibo naman ang mga impormasyon mula sa inay ni Roan noong matagpuan ang katawan nito. Ayon sa inay nito ay lubhang napinsala ang parte ng ulo nito at may bakas ng kamay sa leeg ng kanyang anak. Indikasyon na ito ay sinakal at halatang dumaan sa sobrang paghihirap bago malagutan ng hininga. Hubot-hubad sir, tas basag ang bungo, sinakal, pinagsusunog po yung ari. Sa initial investigation ng mga pulis ay hinihinala na ang magkasintahan ay biktima ng hold-up o pagnanakaw dahil hindi nila nakita ang mga personal na gamit ng mga ito sa lugar ng krimen. Ayon naman sa mga nakalap na ebidensya ng mga pulis na galing sa mga saksi at mga footage na galing sa CCTV camera. Nalaman ng mga pulis na ang 2 biktima ay kasama ng 3 sospek sa mga huling sandali nila bago sila matagpuang wala ng buhay. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulis at pagtutok sa investigasyon, ay agad nilang natunton ang mga salarin. Matapos malaman ang mga sospek na sina Jericho Fajardo alias Kokoy, Glenn Baculpo at isang menor de edad na alias Janjan, agad inayos ang warrant para mahuli agad ang mga ito. Unang naaresto si Jericho Fajardo alias Kokoy at sa tulong ng tracker team ng Regional Intelligence Division at ng iba pang grupo ay nahuli si Glenn Baculpo. Kusa namang sumuko sa mga pulis si alias Janjan dahil sa hindi niya nakaya ang bigat ng konsensya na kanyang dinadala. Kasama naman ni alias Janjan ang kanyang ina noong siya ay sumuko sa mga pulis. Sa kanyang kwento ay sinabi niya ang mga detalye sa krimen na kanilang ginawa. Ayon kay Janjan ay pang-hold up o pagnanakaw lang talaga ang kanilang balak gawin. Ngunit nang laban di umano ang boyfriend ni Roan, kaya naman napilitan silang saktan ito at nauwi sa pagkamatay nito. Ayon kay Janjan, sinabi niya na kilala nito ang isa sa mga biktima, ngunit walang pakialam si Glenn dito at sa mismong lugar na iyon ay tinapos niya ang buhay ni Bestudio. Matapos nilang gawin ang pagpaslang, dinala naman nila sa isang liblib at madilim na lugar si Roan. At doon nila ginawa ang kahayupan sa dalaga. Pinagpasapasahan nila ang nagmamakaawang biktima at magdamag nila itong hinalay. Matapos nilang halayin si Roan, ay nagpasya sila na kitilan ito ng buhay. Itinanggi naman ni Janjan na hindi ito kasama sa panggagahasa. Napatunayan naman na isa siya sa mga gumalaw sa dalaga dahil sa similya na nakuha sa katawan ng biktima. Base naman sa investigasyon ng mga pulis ay si Fajardo ang itinuturong mastermind ng krimen. Ayon naman sa autopsy ng mga biktima, ang ikinamatay ni Bestudio ay ang labis na pagdurugo ng ulo dahil sa tama ng baril. At sa pagsusuri sa katawan ni Roan, ay nalaman na ang pagdurugo sa ilalim ng ulo nito na dulot ng sobrang pagpapahirap sa kanya. At ang paulit-ulit na pagpalo ng matigas na bagay ang tumapos sa kanyang buhay. Matapos maaresto ang mga sospek, sila ay nakakulong ngayon sa Calbayog City Police Station habang dinidinig pa ang kanilang mga kaso. Agad silang sinampahan ng nararapat na mga kaso para sa pagnanakaw, pagpatay at panggagahasa. Hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin ang mga pamilya ng mga biktima na makakamit nila ang nararapat na hustisya para kala Jade Andre Bestudio at Roan Lamparas. Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.